makikitira sa bahay ang ex ni partner. Ako si Colette, 25 anyos. Kasalukuyan akong nakatira kasama ang partner ko na si Anton, 30 anyos. Live-in kami sa isang maliit na apartment sa Pasig. Simple lang ang buhay namin, pero buo ang pangarap naming magkatuluyan. Yung tipong last na relationship na to, wala nang palitan. Pareho naming alam ang nakaraan ng isa't isa. Ako may naka-live-in dati, 5 taon kami. Pero wala akong anak. Siya may dating live-in din, pero yung babae nagkaanak sa iba. Pero tinuring na rin niyang parang anak yung bata, kahit hindi siya ang tunay na ama. Noong una naming usapan, inamin niya sa akin yon. Wala silang communication ng ex niya at ng bata dahil galit yung babae. Ayaw magbigay ng sustento si Anton at gusto rin niyang makaipon para sa sarili. Naintindihan ko yon. Hindi ko yon pinilit, pero alam kong darating ang araw na babalik ang ugnayan nila. Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang mga taong may koneksyon sa isang bata. At dumating nga ang araw na yon. Umuwi si Anton galing trabaho, tahimik. Maya-maya napaluha siya. Sabi niya, na-miss niya yung bata. Tinatanong niya kung okay lang ba na makipag-ugnayan ulit siya sa ex niya para lang makita yung bata paminsan-minsan. At bilang partner niya, bilang taong mahal siya, pumayag ako. Hindi dahil sa awa, kundi dahil naiintindihan ko kung gaano kahalaga ang batang yon sa puso niya. Nagkita sila, masaya siya. Parang may bagong ningning ang mata niya. Ngumiti siya sa paraang hindi ko pa nakita. Niyakap niya ang bata na para bang hindi siya nakalayo ng matagal. At kahit medyo masakit sa dibdib ko, hindi ko siya pinigilan. Kasi alam ko hindi ako ang papalit sa puwang ng batang yon sa puso niya. Lumalim ang komunikasyon nila. Paminsan-minsan, nagbibigay siya ng pera. Hindi ko na yung pinakikialaman. Kanya yon. Ako mas busy sa work pero updated ako sa lahat dahil open naman kami sa isa't isa. Sinasabi niya kung nasaan siya, kung sino kasama niya, kung bakit hindi siya uuwi. Walang tinatago, pero isang araw, may nasabi siya. Biro ng bata. Sabi niya, "Mama, bumalik ka na kay Papa Anton." Parang may humigop ng hangin sa baga ko. Kinilabutan ako. Tinanong ko siya, "Anong sabi ng ex mo?" "Wala, sabi lang ng ex ko, magagalit si tita," referring to me. Kilala kasi ako ng bata. Tinanong ko rin si Anton, "Anong sagot mo sa kanya?" Sabi niya, "Hindi na pwede. Tapos na yon." Pero kahit ganun, hindi ko maalis ang kaba. May parte sa akin na natatakot. Kaya kinausap ko siya ulit. "Paano kung hilingin ng bata na magbalikan kayo ng mama niya? Paano ako?" Sagot niya, "Hindi yun mangyayari. Sana nun pa." Pilit kong pinaniwalaan. Pero hindi doon nagtapos. Dahil dumating sa punto na nagkaproblema sa pera ang ex niya. Humingi ito ng tulong kay Anton. Tulong makahanap ng trabaho. At kung sakaling matanggap daw ito, makikitira muna sa apartment namin. Oo, makikitira. Dito. Sa bahay naming dalawa. Tinanong niya ako kung okay lang. Sagot ko, "Sige, basta may CCTV." Biro man yun, pero may halong takot, may halong duda, may halong kaba. Hindi dahil wala akong tiwala sa partner ko, kundi dahil hindi ko tiwala ang sitwasyon. Valid ba yung nararamdaman ko? Oo, sa tingin ko oo. Hindi ko alam kung saan ako lulugar bilang kasalukuyang partner na may respeto sa nakaraan niya, bilang babae na may puso pero may limitasyon rin. Wala akong kaibigan para mapagsabihan nito, kaya dito ko na lang ibinubuhos. Sa mga mata ng iba, baka uway ako, baka insecure, pero sa totoo lang, gusto ko lang ng kasiguraduhan na ako pa rin ang pinipili kahit may dumating muli mula sa nakaraan.